ayan mga kaibigan, happy Sunday! Tapos na kami nagsimba mga kaibigan. And ngayon, kahit masama yung pakiramdam ko, ayan, parang namumutla tayo mga kaibigan. Dahil masama ang pakiramdam ko. Nagluto pa rin ako ng fried chicken. Yung gamit ko is yung kal na naka-frozen dyan sa ref. Nag-fried chicken ako kasi wala kaming breakfast. Kasi hindi nagluto kanina kasi Sunday. Ngayon pala ako nakaluto. So malapit na siya maluto. Patayin na natin. Oh, ito mayroon na tayong naluto. Ayan. So in this latest update, busy si kaibigan ninyo sa pag-prepare sa mga gamit para dadalhin namin doon sa Agpangon para sa pagpangasawa ni kulit ninyo mga kaibigan. Kailangan ko magdala ng mga reserva na tupper. Dadalhin ko yan mga kaibigan, no, para lagyan ng mga niluto. Baka kasi wala ang masyadong tupper doon, mahiya tayo mga kaibigan manghiram, kaya i-reserve ko na lang yung tupper ko. Tapos si Edmar, pinagsabihan namin ni Dudong Junjun na maghanap siya ng mga kalaha at saka mga malalaking kaldero para hindi na kami doon mahirapan manghiram-hiram. Kasi dito mga kaibigan marami, kasi wala din ako niyan, yung mga malaki na kaldero, isa lang yung sa akin. Kaya ngayon tratrabahuin ko na itong tupper mga kaibigan. Kukunin ko na to habang hindi pa tayo kain. So ito na mga kaibigan, kailangan ko nang i-impake ito para hindi kami mahirapan kung anong kailangan ilagay doon. Makahiram-hiram tayo doon mga kaibigan, maliit na lang. Dadalhin na lang natin itong mga tupper ko para lagyan. Yan, para sa tutuin mong kuan, masinikulangan taan, dako baya itong ganit. Ina-arrange ko na ito mga kaibigan. Ayan. Kaysa mamroblema pa ako doon mga kaibigan sa bayan ng Lapas. Tapos parang kami na talaga nila at Maninay ang parents ni kakulit ninyo. Kami na mga kaibigan. Dahil nga wala ang mga pamilya ni kulit, malayo. Tapos wala ng budget para pagsundo sa kanila. So mayroon tayong tupper na 2, 4, 6, 8. 8 to lahat mga kaibigan. Gasanan pa man eh. Hanapan ko pa ito ng paglalagyan. Ayan. Dito na sa labas ang kanin namin. Plato nak. What are you doing in my Kain na kami mga kaibigan. Kain muna kami, mga inday, mga durong. Kain na ang langga. Ano ba? Kain na ka? Ano sa ni plato lang? Sinisipon ako mga kaibigan, masakit talaga yung mga katawan ko. Tapos ako menstruation ako mga kaibigan. Yan, ito na plato. Nagkagulo na kami dito mga kaibigan. Uy, grabe na to mga kaibigan. Tapos parang ang sama ng panahon. Ayan, umulan na nga mga kaibigan. So, kailangan ko pa magsara ng mga pinto. Masipon ko. Kaibigan, wala na akong sleeper, oy. Hindi ako nag-sleeper. Nandoon na sila lahat. Yan ang weather, Diyos ko, Lord. Lord, i-bless among travel in Jesus' name. Amen, Lord. Ayan na, dito na kami sa baba mga kaibigan. Ay, grabe na namin. So, wala talaga ang parents ni Edmar. Hapon na, pero wala talagang dumating. Kaya hindi na lang talaga. Mga kaibigan, ganito ang hirap mga kaibigan noon. Ganito siguro din sila Dudong Junjun sa akin pagpangasawa. Sa tubig din sila dumaan mga kaibigan sa akin noon pag-aasawa nila. Ganan. So,
Ayan mga kaibigan, inulan nga kami. Si Arlene ninyo maliit. Mag-aasawa kami, mga asawa mi mga kaibigan. Samahan namin si Kulit. Samahan namin si kakulit din yun. So thank you so much sa sumama. Mayroong mamaya mga kaibigan kasi talaga short kami sa time. Mamaya mag-ibak ng kahoy, magigib ng tubig para bukas mga kaibigan ready na lahat. Ani? Dere nakang tito mo. Dere atubang mo dere. Tali ko na si Kuya. Dito kayo yun ni, habi ko kayo. Gani. Agusan River. Mo upload na ba yun? Pato rin sa bangko para mo. Pato ini ay maglang. Yan si Ate Maninay din yung pangalawang parents ni Idmar. Ignore family! Gusto sana ni Ate Maninay bukas na siya kaso May gabrit ko to ko ni ko ni. naawa si Ate Maninay din kay Idmar kasi walang parents, walang ate. Orang. Ah, bayan na. Ate ko, isa kayo. Man, matanong ngayon, sapatos mo, Mariaw na.
We are here na. Alas dos na. Mga super, oo. Super supportive mga kaubanan. Saya na mga kaibigan, busy na kami. Magbili kami doon ng bigas, mga panakot mga kaibigan para sa lulutuin. Kaya ayan na si Manong, todo support si Manong ko, si Ate Maninay mga kaibigan. Na-stress na din yan sa mga short sa budget talaga si Edmar mga kaibigan. Kasi wala talaga. So kami na talaga ang naghanap ng paraan ni Ate Maninay. So thank you Ate Maninay and Kuya Caleb. Sobrang napakaswerte ni Colette ni Edmar sa amin mga kaibigan. Lalong-lalo na kay Ate Maninay. So ayun po. So ayan na mga kaibigan. So ito na lang ang dadalhin ko. Wa, nag-iilis lagi si Manog motor. Nag-iilis lagi kag motor. Ayan na mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, in this evening, busy na po sila doon. So kanina, tapos na po ako tapos na tayo nakatulong kanina kami yung namalingki lahat ni Ate Maninay. Grabe yung sacrifice namin kanina mga kaibigan. Wala ang makabidyo sa amin ni Ate Maninay sa pagbitbit namin ng kailangan bitbitin ng mga para sa mga lulutuin bukas. Kaya sila Dudong Junjun mga kaibigan, nakarating sila alas 8 ng gabi na nagkuha ng baboy doon galing Tarakugon. Sobrang laki mga kaibigan. So busy na sila doon sa baba. So lahat ng mayroon dumating ang family ni Dodo ni kakulit ninyo si Edmar mga kaibigan. Meron ate and kuya at saka mama niyan dumating mga kaibigan kanina din mga alas 6. So okay na lahat mga kaibigan, nagkausap na sila. So ito yung update natin in this evening habang nandito tayo sa Agpangon mga kaibigan, sa bahay ni Uncle Tani. Ayan sila dyan sa baba mga kaibigan. Ganyan dito ang katayan, tapos dito ang apoy sa ilalim ng puno. Ayan, so ayan, ang dami nila dyan mga kaibigan. Ayan yung mga iba nandyan sa gilid. Sobrang laki niyan mga kaibigan, oh, large white. Alam niyo mga kaibigan kung anong nangyari, ba't ganyan kalaki yung baboy. Yung pinakita ko po sa inyo, hindi na po yun natuloy kasi medyo maliit siya. So bakit nagkaganyan yung baboy mga kaibigan, sobrang laki. So thank you so much sa sa mga din sa effort ni Pastor Jerome. Nakatulong din siya sa amin na mayroon siyang kakilala na mayroong large white na baboy na malaki. Tamang-tama yan ipangasawa, sabi niya. So yung namin mga kaibigan, ginawa namin, ang cash lang namin is 10K. Tapos sabi namin, yun lang kasi yung kaya ni Ate Maninay ni Edmar na cash. Kaya sabi namin, yung mayroong kaming biik na baboy, kasi pag bibilhin mo yun mga kaibigan, tag 3.5. So dalawa, 7K din mga kaibigan. So yun yung ginawa namin na magbibigay kami ng cash and 2 biik. Yung sponsor ko po is 2 biik. Yun po yung binigay ko kay Edmar mga kaibigan as tulong ko sa kanya. So nagustuhan din ng may-ari ng baboy na yan, na nagbigay kami ng 10K na cash and then magbibigay kami ng 2 baboy. Kasi 100 plus yan mga kaibigan na baboy, 100 kilo. So sa tag 160, so siguro ang niyan 16K yung maibenta yan or 17K. So tamang-tama yun mga kaibigan kapag inano mo pag cash mga kaibigan, kasi yung baboy ko 7K, yung 2 biik tapos 10,000, so 17K mga kaibigan. So yun po yung ginawa, kaya nakuha namin yan sa tulong ni Ate Maninay, sa tulong ng mga kaibigan, sa tulong ng ibang tao na nagtutulungan kahit walang naibigay na cash. Yung katawan nila mga kaibigan, tinulong nila na magtrabaho, yung kailangan trabahoin. So ayun, dito na ako sa taas. Si Arlene yung maliit, hindi pa siya natulog. Si Kingan Aileen, ayan oh, hindi pa yan na lagyan ng mga banig. So temporary lang muna dyan sila kasi yung may-ari busy pa doon sa baba, kaya hintayin ko muna kung yung kailangan namin tulugan dito. So dinala ko itong fan kasi sa Arlene yung maliit mga kaibigan, hindi talaga makatulog kapag hindi malamig. So dinala ko na. Ito yung mga gamit namin. Si Ate Maninay doon nag-entertain sa mga bisita. So grabe talaga ang saya, kahit na kami yung nangamba kami mga kaibigan na kung paano namin pagkastyahin ang pera na
ibinigay or sinuporta din ni Ate Maninay. So, sobrang laki ang tulong din talaga ni Ate Maninay kay Dudong Edmar. So, kami, mga kaibigan, support po talaga kami ni Ate Maninay. Dahil nakita namin na masipag si Edmar and ma-respeto siya, kaya todo support kami mga kaibigan. Sana sa tulong namin na ito hindi niya kami makalimutan mga kaibigan. So ito yung update natin in this evening. Abang-abang na lang bukas sa ganap sa bisita mga kaibigan kung sino yung makakain.